Every human culture has some moral standards. Human lives are regulated by conceptions of right and wrong. Mayong gabi, Stran. O nini nga kagabiyon, dako kaya itong kalipay sa atong labaw nga makagagahom. Nga mao si Jesus Christ, tungod kay naghatag na siya laing panahon nga magtuunta. Ang topic natong isgutan karon nga kagabiyon, Christ, Ministry, and Heavenly Sanctuary. Actually, mao ni ang nakapayunik sa Seventh-day Adventist. Daghan ako nabantayan ng mga reliyon pero wala sila nag-emphasize niini o emphasize niini nga doctrine. Passing lang ang ilang paghimo nini. Kini siya mao ang core nga doctrine sa Seventh-day Adventist. Kung wala ni siya, walay Seventh-day Adventist. Okay? So, atong tanahon ang Heavenly Sanctuary. Kaya kining Heavenly Sanctuary, usa ni siya ka landong. Ang earth mao ang landong nga sanctuary dito sa heaven. Okay? So, tanaw to. Adunay tulo ka mga ngalan, pero usa ra ni ang gipasabot. Number 1, sanctuary. Number 2, tabernacle. Number 3, temple. Kining sa gitawag nato og tabernacle. Mao ni ang ginahimo nila sa panahon ni Moses samtang nagbiyahe sila sa lain-laing lugar sa bukid dito dapit sa Sinai. Imagino nimo 40 years siya katuyok-tuyok nga di sila kalahos when in fact dali raon ta biyahon ang gikan sa Egypto paingon sa Utah or Canaan. Pero tungod kay nakasala sila sa Ginoo, gitagaan sila og 40 years nga magtuyok-tuyok sila niya ng lugar. While nagtuyok-tuyok sila niya ng lugar, adunay gihatag na instruction ang Dios ngadto kang Moses. Yung daghang sugo ang gihatag sa Ginoo gawas sa 10 Commandments, which is ang Dios mismo ang nagsulat sa mao nga 10 Commandments. Naay mga laws nga dili ang Dios sa iyang kamot mo nagsulat, kundi instruction na lang niya kang Moses. Ug usa sa balaod nga iyang gihatag kang Moses, kining gitawag natong tabernacle. Mag-ingon kag tabernacle meaning to say movable. Mag-pitch sila, unya kung magbiyahe na sa dila, bungkagon na sa dila. Unya kung mabot sa lugar, i-pitch na sa dila, bungkagon, so sa ato pa, movable siya. Ang temple is immovable. Meaning to say, naka-fix siya nga building. Okay? So, naatay idea. Pero usara ni siya ang konsepto nini. Sanctuary, tabernacle, temple, synonyms ni siya. Now, atong tanaw, na may sugo ang Diyos sa kang Moses nga maghimo niini. Exodus chapter 25 verse 8. Mato pa nini, and let them make me a sanctuary that I may dwell among them. Sa Bisaya, pabuhata sila sa ako og sanctuaryo aron ako magpuyo diha kanila. Kining word na dwell, nagikan sa Hebrew word na syakan. Same word ni siya sa gisgutan dito sa New Testament. So kaniadto diay naghatag instruction ang Ginoo nga. Aron makigistorya ko sa inyo ha, pinaagi sa high priest, buhat mong sanctuaryo. Unya ang sanctuaryo is adunay duha ka apartment. Okay? Para ninyo nakita karon. Okay. Ako lang ipakita sa inyo niya. Duha ka apartment. Ang isa ka apartment gitawag og holy place. Ang ikaduha nga apartment gitawag og most holy place. Ang mao nga sanctuary rectangle siya. Nakasulod diha ang gitawag nato og first apartment og second apartment. Sa dili pa ka makasulod niya na, kay ang gitugutan nga makasulod walay lain ang pari og libita diha sa court og sa most holy place. Pero sa most holy place wala gitugot ang ordinaryo nga pari, dili ang high priest yun. Okay? Now, kining sanctuary, rectangle, kada
lugar na gilibutan sa 12 tribes of Israel. Okay? Ang dinidapit sa east, adunay 3 tribes. Ang sa west, adunay 3. So, 12 siya tanan. Okay? Gawas sa atubangan yun nga ang naadya sa atubangan si Moses, si Aaron. Okay? Now, karon mo ni ang life sa mga Israelhanon. Aron adunay kapasayloan silang sala. Gitagaan sila sa Ginoo nini nga pamagi. Now, kumusulod ka sa sanctuary, ang sanctuary nagatubang sa sun. So meaning to say, kumusulod ka sa sanctuary, gitalikdan nimo ang sun. Remember, ang sun nag-symbolize sa pagan. Sa ato pa, kumusulod ka sa sanctuaryo, nga tuwa dito ang Ginoo, imong gitalikdan ang mga pagan nga mga butang. Murag naghatag og hulagway sa ato karong panahon na, once musulod ka sa church, imong talikdan ang mga butang, such as mga worldly, ug atong gisgutan tong gabi. Kaya nga naman, nagatubang ka og balaan na Dios. Mabitay nga pagbalaan ka mo, kay ako balaan usam. So payog, let them make me a sanctuary that I may dwell among them. Nakaroon, wala na may sanctuary. Kay pagkamatay ni Jesus Christ, mamutang ingon sa Matthew 27:51, nga nisinggit si Ginoong Hesus, Hothios mo, istin igkatilipen me. My God, why hast thou forsaken me? Nagilis ang tabil dito sa mong sanctuaryo, meaning to say, wala na ang makahuluganon, kaya nga naman, namatay na ang katapusan karnero. Kay ang maong nga mananapat yun, dalo ng dugo dito sa sanctuaryo. Human naman naula ang original nga mananap ng most Jesus Christ. Therefore, wala na siya servisyo dito. So sa Old Testament pa yung, and let them make me a sanctuary that I may dwell among them. Unsa may hulip or equivalent ni ini sa pag-abot ni Jesus Christ. Atong tanaw. Basa ko na palihog. Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. Tanawa, usa ka birhen. Manganak og bata. Unya ang iyang ngalan tawgon og Emmanuel, nga ang kahulugan God with us. Kining word nga Emmanuel or God with us, gilitok ni sa Old Testament pero lahi nga pagkasulti. Mao ni siya. And let them make me a sanctuary that I may dwell. Unya unsa gani ang sanctuary? Tabernacle, temple. Diba? So yung makita nga naa kay idea sa word nga temple. Unsa gani atong lawas? Temple. Asa gani si Christ magpuyo og ang Holy Spirit? Sa imong heart. So meaning to say, every day nga nagkinabuhi ta, naa si Jesus Christ. Sama kaniadto sa mga Israelites nga giubanan gyud sila sa Dios sulod sa gitawag nato og templo. So naa siya'y corresponding nga mga makahuluganon. Mo ni akong gabiliban sa Biblia kay nga naman, wa ko nagunahuna nini, pero sa diyang gi-introduce niya, unya gipasabot, imo makita nga lalong kaayo ang pag-explain sa gitawag nato og plan of salvation. Of course, ang salvation dali masabtan. You have to believe, accept Jesus Christ, that's all. Okay? Ipakita nimo ang imong fruit of the Spirit. Pagbantay sa kasuguan. Pero kanang presentation nga iagi og temple na God is with us, pag-abot sa New Testament, God is with us, which means Emmanuel, meaning to say, katong God na nagsugo sa Israelites na maghimo og sanctuaryo, si Jesus Christ kato. Wala pa siya nagpakatao. Si Jesus Christ. Okay? Now, mao ni siya. Emmanuel means God with us. Sa verse 9, kay mao ni 28 man eh, let them make me a sanctuary. Sa verse 9, palihog basa. After the pattern of the tabernacle,
pattern of the ministerial, even shall be made. Okay. According to all that I shewed thee, meaning to say, wala magbutbuot si Moses sa paghimo sa tabernakulo ug unsay sukod, unsay forma, kay gipakita sa iya sa bukid. Pattern. Kung naay pattern, naa siya'y original. Question, asa ka ang original nga nakita ni Moses nga mo yung gikopyahan? Kay mo yung gikag pattern na akay gikopyahan. Okay? Now, tagaan na lang mong sampul kung saan nga sanctuary. Apat pong pan. Balikan. Mali siya. Okay? Kita ninyo ng mga daghang mga tent diha. Diha pang palibot ang Israelites. Imagine nimo kung ang usat ka Israelites makasala, magdala siyang karnero o iyang dalon diri oni ang east nga bahin. Pagkatubang niya sa sanctuaryo, gitalikdan niyang east, which means pagan. Gibiyaan nimo ang pagan ng mga worldly o one pa. Kay mo concentrate ka ngadto kang Jesus. Inigsulod nimo dala ka sa imong karnero, tabo ka sa pari. O diha sa pari, nagdala kang karnero, muhunghong ka sa tanan nimong sala didto sa karnero, dili sa pare. Karon lahi naman na baliron, didto manimo ihunghong sa pare. Sa biblical na side, dili sa pare, didto sa karnero, kay ang karnero nagsimbolo ka Jesus Christ, na siya ang katapusang karnero nagipatay didto sa cross. Inughong niya sa iya mga sala, ang pari magministeryo, kuhaan niya ang kinabuhi, ang karnero, ang dugo, iyang isulod dito sa sanctuaryo, o iyang isablig dito sa tabil. Okay? Now, kining pari musunod sa unang apartment, daily na siya, kada adlaw, magdala og dugo sa kumbisal na tao o giwisik niya dito sa tabil. So akong giignon, kana siya na ay first apartment o na ay second apartment. Sa first apartment, sa tuong nga dabahin, kung musulod ka, na diha ang table of shewbread. Na diha ang 12 ka tinapay nga nag-represent sa 12 tribes of Israel. Bantay kay tanan diri simbolik 12 tribes of Israel. O kung sa siya, tinapay siya. O adunay, makahulugan ang tinapay. Kaya nga naman, pag naod ni Jesus Christ, niingon si Jesus Christ, I am the bread of life. Ako ang tinapay nga nanaog gikan sa langit. Mao ni atong una-hunaon nga ang Ginoo nag-provide sa atong spiritual pinaagi sa sanctuary. And God nag-provide sa atong physical pinaagi sa mana nga giulan kada adlaw. Di ba? Di mana giulan sa Dios kada adlaw. During 40 years nila nga paglakaw-lakaw nila sa wilderness, wala madaan ang ilang sina, wala madaan ang ilang sapatos. Imagine nimo 40 years, wala madaan imong sinina. Di magyud ka mag-una-una nga milagro ni ang tanan. But then ang mga Israelites kulang og faith. Pag naaga ni bikil, naman, Moses, unsa ba gidala nimo dinhi sa wilderness aron mga matay mi? Si Moses sad kay nga naman, pressure ba ya? Mo ni akong gakuan nga. When you are a leader, naa sa imo ang pressure. Bisag asa nga leadership, politics, Duterte, grabe ang pressure. Left and right ang mga opposition. Left and right ang mga bagot-bot. As if na si Duterte siya na ang Diyos. Kaya nga naman, tanan nilang gusto, pangayuon na nila ni Duterte. Dili basta-basta ang leadership. Si Moses muna ang iyang gibati. Left and right, mabitaw itong giignan siya sa iyang ugangan sa Jethro. Moses, mu-judge pa ka, mu-lead pa ka, mamatay ka na ba? Ma-stress ka.
Ang imong buhaton mo ni pagpili og leader sa 10. Pagpili og leader sa 50. Pagpili og leader sa 100 ngadto sa 1,000. So sa ato pa, ang imo na lang ana is command responsibility. Muhatag na lang kag instruction sa mga leader. So, ang ginawa basag di si Moses. Kung imong kwaon sa atong kapanahunan karon, the Seventh-day Adventist Church na local church na siya leader. Unya sama kang Pastor Duroy, adunay mga 18 ka mga simbahan na sila leader. Most Pastor Duroy. Unya kung adunay mga asosasyon na ay pila ka mga districts na ay leader. Unya pila na sad ka mga asosasyon na ang North Central Mindanao Conference. O adunay unom ka mga mission conferences na ang South Philippine Union Conference. Na leaders na tag-pulo, na leader tag 50, gatos o tag-libo. Organized. Mabitang kung tanaw niyo sa encyclopedia, the Seventh-day Adventist Church is the most organized church. The Seventh-day Adventist Church is the most progressive church. Na naman, gikopya sa Israelites. Karon, tanawin mo, inigsulod dito sa pari, sa tuong mabahin na ang 12 lobes na nagsimbol sa 12 tribe of Israel. Sa left na bahin na ang 7 lampstand. Kandilaryo nga, dunay 7 nga gasigan na siya. Remember, 7 is a perfect number. Uya, gasiga, adlaw, gabi. Huwag mo kabantay nga pag-abot ni Jesus Christ, ingon siya, I am the light of the world. Nagpuyo siya sa sulod kaniadto sa panahon sa Israelites. Meaning to say, gipakita niya na ako presente nga naa sa mga Israelites. Katong gibasa ganina ni Eunice na kung tao makasala, batuon. Nagbasa ko sa mga Bible commentary. Dili lang di ay ito kaisa gihimo niya itong tawana. Nahimo nga iyang gi-challenge sa Ginoo sa iyang pagpakasala. Imagine na nimo mangakoy siya. Nga nang mangakoy man siya. Nga ang gingon sa Ginoo, inig adlaw na ay clouds na di sila mainitan. Nag-provide ang Ginoo nga dili sila mapaig. Inig kagabi na ay kalayo nga pillar of fire. Ang sa mayang pangitaon na magdalaw-dala siya atong kahoy. Meaning to say, gi-challenge siyang Ginoo. Busa ng yung Ginoo, Moses, batuan na siya. That's the context. Daghan naglapas o lang yung pagpahulay, dili man ginapatay, pero kato siya gipatay nga naman. Ga-challenge siya sa Ginoo. Meaning to say, sa diyan ma-accept na nimo si Jesus Christ, kung ipakita nimo ang effect sa imong faith, pinaagis pagbantay sa adang ipagpahulay, dili nimo i-desecrate ang mga balaang butang na mahimo siyang sacrilege. Sacrilege meaning, pananglitan, kakanta ko o ang akong music is religious, pero ang akong mga lyrics yes sa kalibutan. Okay? So, mo ni nahitabo diha. Nakuran. Dinhi sa sanctuary na ay tabil nga nag-ulang diha. Ang next nga apartment gitawag og Most Holy Place. Walay pare makasunod dito except some high priest. Imagine nimo parani mao ni ang Most Holy Place. Gibutan sino siya? Si Jesus Christ lang gibutan diri. Sa Most Holy Place, naadini ang Ark of Covenant. Sa Ark of Covenant, na ay ga-symbolize diya nga duha ka kerubin. Unya, imagine ni mo, ang Ark of Covenant, ang sulod niya na mao ang 10 Commandments. Unya, diya sa 10 Commandments, ang ibabaw na ay mercy seat. Nganong na may mercy seat? Ilalong sa 10 Commandments. It is because ang 10 Commandments, sinawayon. Nagpatay ka, nagkawat ka, namakak ka, nagsimba ka Diyos. Hinawayan ang 10 Commandments. Aron dili ka mamatay, gibutan og mercy seat. Mercy means kaluoy.
adlaw pagpakasala sa Israel, maghalad sila. But then, once a year, adunay services nga himuon kaisa sa usa ka tuig. Aron ang dugo didto iwisik sa Ark of Covenant na naang Ten Commandments. Kaya ang Ten Commandments mo demand og holiness. O aron masatisfy ang Ten Commandments, kay every violation, the wages of sin is death. Sumutaman og dugo sa karnero kay nag-symbolize na sa dugo ni Jesus Christ. Meaning to say, ikaw unta mamatay, si Kristo ang namatay tungod alang kanimo. Dili na mo claim ang Ten Commandments mo tunglo sa imo because satisfied na siya sa dugo, the blood of Jesus Christ. Now, balik ta. According to all that I shew thee, after the pattern of tabernacle. So meaning to say, pattern siya sa original. No? Natong tanaw. Paliw ko nagbasa, Hebrews 8:5. Observe unto the example of the shadow, and then in the days, as Moses was admonished of God when he was about to make the tabernacle. For see, saith he, that to make all things according to the pattern, should to take into account. Tanawa, who serve unto the example and shadow, sa Greek word ana is iskia, kanang gibutan na ko diha, of heavenly things. So, ang original, naasa-asa sa heaven. So, ang nakita ni Moses, ug ang iyang gikopyahan, ang temple nga naasa heaven. So, meaning to say, na ay temple dito sa heaven. Dili tao ang priest, kundili si Jesus Christ and priest. Mawito ang 1 Timothy 2:5, nag-ingon diha, one ra ang imong mediator. Isa ra ang tigpataliwala ngadto sa tao og sa Dios, og si Jesus Christ kana. Kaniadto, mediator ang pari man. Okay, nakasala ka, asa imong karnero? O siya akong papatyon, paon ng dugo, dahil musulog ko sa sanctuary. Kaya mingon siya nga, si Jesus o ang Diyos na Aman, make me a sanctuary that I may dwell. So meaning to si na ang Diyos siya ang magdala sa dugo dito sulod sa sanctuary. Meaning to say, siya ang mediator sa Old Testament time. Sa dihang si Kristo minaog sa kalibutan ug nagilis ang tabil sa sanctuaryo. Ang mediator na karon mao si Jesus Christ. Mao na nga wala na'y pare during apostles' times. Sa mga disipulo, wala na. Itawag sila o pastor. Nga naman, isa ra ang mediator, si Jesus Christ. Okay? Now karon, pattern. According to the pattern should today in the mouth. Okay? Now karon, ang high priest, unsa ming high priest? Paligon og basa. And he that is the high priest among his brethren, upon whose head the anointing oil was poured, and that is consecrated to part of the garments, shall not uncover his head, nor raise his clothes. Matay ninyo kay ang high priest is dako kayo ang iyang kapangakuhan. Niabot ang punto nga diin sa diha ang Israelites wala naminaw sa Dios. Sa diyang nakauli na sa Israelites. Unya ang high priest dili na wala na-miss nila ang prophecy sa Messiah. Na-miss nila nga si Jesus Christ mao Messiah. Nakabantay ko ang high priest mo'y nangulo sa pagtarar ni Jesus Christ dito sa Kang Pilato. Wa nila makita na si Jesus Christ mao ang Messiah. So imong makita nga bugat. Unya sa diya nga nagkugabildo na sa argumento, gigisi sa high priest ang yan sina ug usa to ka violation. Kaya ang sina na sa high priest usa na siya ka balaan na simbolo sa usa ka balaan na tao. Mo na nga pag-abot ni Jesus Christ, ingon si Jesus Christ, kay ikaw si Pedro, nining bato, pagatukuron ko ang akong iglesia. Meaning to say, ang iyang gitukod, maoy mo reform
sa mga Hudyo niining mga panahon na. Okay? Now, karon. Kinsa namang high priest kung wala na high priest karon kay namatay naman tong karnero nga katapusan karnero mao si Jesus Christ. So wala na tong serbisyo sa sanctuary. Okay? Kinsa naman ang high priest? Palingon nagbasa. Now the things which we have spoken is the sum. We have such a high priest who is set on the right hand of the throne of the majesty in the heavens. A minister, A minister of sanctuary and of the true tabernacle which the Lord preached, and not man. we have such an high priest who is set on the right hand of the throne of majesty. Kinsa may tuad dito sa throne of majesty? Si Jesus Christ. So si Jesus Christ na ang high priest. Kung si Jesus Christ na ang high priest, kaniadto ang priest magministeryo dito sa most holy place. Si Christ na ang magministeryo dito sa heavenly sanctuary. Iyang gina-review ang atong sala. Dili but sabton nga ang Dios wala mahibalo kay ga-reviewhon niya, but for the sake kay ang yawa igsumbong man, for the sake sa humanity, for the sake of heavenly angels. Kay ang angels ug ang tao dili makabasa sa unahuna sa isig ka tao. Unya ang yawa tig-akusar man sa mga tao. So aron ma-vindicate ang tao, si Jesus Christ mao ang tigpalit talibula sa ato dito sa langit. Siya ang ga-review sa sala. Aron ang yawa mo claim nga kanang tawana ako mana, mingon na Jesus Christ, gibayaran ko na sa akong dugo. Di ba? Yung makita diya, pananglitan mo akusar lugar. Ang yawa, kang Ken. Dili na maluwa si Ken kay mo ni, daghang kay akusasyon. Wingon din si Jesus Christ sa yawa, si Ken, ako na nang giligo sa akong dugo. Ako na siyang gipasaylo. Dili ka makaklaim kang Ken. Mauna ang gibuhat ni Jesus Christ sa heavenly sanctuary. Siya ang atong attorney. Siya ang atong mediator. Kumugawas na gani si Jesus Christ sa sanctuary, meaning to say, humana iyang trabaho, meaning to say, si Jesus Christ mubalik na sa earth, dili na siya rest that time. Siya usa na ka judge. Katong na miss o pangayo pasaylo ni Jesus Christ, ang iyang sala mukuyog to sa iya. Ang iyang binuhatan mukuyog sa iya. Tanan atong binuhatan mukuyog sa tuwa. Nakayo lang kay ang atong binuhatan di man madawat sa Ginoo, madawat pinaagi tungod sa dugo ni Jesus Christ. So kung wala kay Jesus Christ, wala kay mediator dito sa langit, wala kay abogado dito sa langit. So meaning to say, duhara gyud ang agian. Kamatayon or eternal life na nakang Jesus Christ. Kung wala ka kang Jesus Christ, naa ka sa kamatayon pinagis kalayo. Pero kung wala ka dito sa kalayo, naa ka kang Jesus Christ. So mao ni ang pagministeryo ni Jesus Christ. Nakaron na ay klase-klase nga priesthood kaniadto. Okay? Sa inyong una-una, sa Catholic Church, unsa man ka ilang priesthood? Ha? Tanawa ang pirmero ha? Aaronic priesthood. Paliw ko nagbasa. And take to unto the Aaron my brother, and his sons with him, from among the children of Israel, that they may minister unto me the praise of office. Even Aaron, Nadab, and Abihu, Eleazar, and Ithamar, our sons. So naay priesthood nga gitawag og Aaronic priesthood. Okay? Naasay isa ka priesthood na gitawag og Levitic priesthood. Nakabantay mo sa mga Levites, sa 12 tribes of Israel, kinira nga tribo walay yuta na gihatag sa Ginoo sila.
tanan nga mga tribes gitagaan og mga territory, mga yuta, mga agricultural aron maka-income sila. Pero ang Levites wala sila tagay aron maka-income sila. Meaning to say, ang ilang trabaho focus ngadto sa Ginoo. Walay sideline. Okay? Nganuan, ang ila is mo concentrate. Pero ang mga tribo, 11 tribes, maghatag sila sa ilang tithe and offering dito sa Levites. O ato ng topic o mausap. Di na lang kung modul pagdugay ka. So, mao ni ang itawag nato og Levitic priesthood. Sunod, di ka tulo. Palihog basa. And Melchizedek king of Salem brought bread and wine, and he was the priest of the Most High God. Bantayan ninyo. Kini si Melchizedek, wala pa ang Israel ni ining panahon na. Diyan gani ang Israel, gikan kang Jacob. Kinsay amahan ni Jacob? Ha? Oh, kinsay amahan pagyanyana si Abraham. Meaning to say, si Jacob, apo na ni Abraham. Si Abraham, gahatag og kanang si Jacob ba ang gilisan mo yung ngalan. Gilisan og Israel. Okay? So wala pa si Israel o Jacob, naa si Abraham. Si Abraham gahatag siya og tithe didto kang Melchizedek. Wala pa Israelites na ang tithe. So dili tinuod ang gingon sa uban na ang tithe iyara sa mga Hudyo. Kay before sa mga Hudyo na anay tithing. Og mauni ang Melchizedek priesthood. Na karon, nawala na ang Aaronic priesthood. Nawala na ang Levitic priesthood. Di na kayo maglukit ang mga tribes sa Israel karon, di na sila kalukit kinsa tong mga membro ni Dan, ni Simeon, ug uban pa. Now, unsa naman ang priesthood kang Jesus Christ? Tanawa, palibasa. Therefore, passion by the Levitical priesthood, for under it the people received the law, but farther need was there that another priest was rise after the order of Melchizedek, and Daniel after the order of Aaron. Bantay ha, naan na sa order of Melchizedek. Katong Levitic o Aaronic human na to. Mabitang mangmutanak ko, asa man na priesthood ang mga pari sa Catholic Church. Kay kumiyungan ko ka og priesthood, tanan mga priest kani adto sa Old Testament, mga minyo. Dili ka pwede mahimong priest, labi na high priest, kung wala kay pamilya. Kumingon sa tanga dito sa priesthood sa mga apostoles. Remember, si Peter nga gi-claim mao ang unang Santo Papa, usa ka minyo. Matthew 8:14, si Peter na ay ugangan. Matawag bag na kay ugangan kung wala kay asawa? Itawag magini mong ugangan kay ganuman imong na asawa ang iyang anak. Suminyo si Peter, declaim nga first pope. Ang question mo ni, asa day ga priesthood ka nang gitawag o dili magninyo ang pare. Huwag mo basahon ang 1 Timothy chapter 3 verse 2 ngadto 3, ang obispo usaray asawa. Meaning to say, ang obispo minyo. Sa English bishop. So meaning to say, na ay mga claim karon sa priesthood, pero dili na siya biblical priesthood. Kaya kung biblical priesthood na siya, dapat ninyo ang mga pare. Okay? Now next, tara to the ministry, kay naama di ay sanctuary dito sa langit, or temple sa langit. Kay ang temple sa langit, mo may original pattern. Nakitaan ni Moses ang pattern. Sumuti ang gihimo. Tanawa, the ministry in heavenly sanctuary. The sanctuary illustrated 3 phases of Christ's ministry. Tulo. Number 1, the substitutionary sacrifice.
Number 2, the priestly mediation. Number 3, the final judgment. Kining substitutionary sacrifice. Mura ba og dula sa basketball ba? Sub. Unsa may sabot pasabot? Substitution. Meaning to say, magpapuli. Di ba? Or ang coach miingon sa dito sa lamisa, time out. Sub. Meaning to say, naay player dito nga kwaon, pulihan ka ng gikan naglingkod. So, pag yung ganang substitutionary sacrifice, diri na nahitabo. Okay? Instead na ikaw patyon tungod sa imong mga sala, na ay lahi nga patyon in behalf sa imuha. Kinsa may patyon? Ang karnero. Inigsunod niyo mo din nagdala kasi imong karnero, ang substitutionary sacrifice din ni imuon. Okay? Unya, ang gitawag na itong priestly mediation, kwaon ang dugo, idala dito sa sanctuary, o mga ministeryo ang pare. So, gitawag siya ang priestly mediation. Ang final judgment, meaning to say, kausa sa usa ka tuig, ang high priest musulod dito sa gitawag nato o most holy place sa panahon sa Yom Kippur. Wala kay ni gi-emphasize sa bisag asa nga religion. It's only the Seventh-day Adventist. Mao ni ang naka-unique sa Seventh-day Adventist. Actually, dili man ang Sabat unique sa Seventh-day Adventist. Gawas nga na sa Bible, naapay nagpractice ana ang Seventh-day Baptist. Sabado gyapon sila. Ang Worldwide Church of God dati kang katungkang Armstrong, Sabado gyapon sila. Ang gitawag nato og United Church of God, Sabado gyapon siya. So dili mo'y nakapayunit. Kasagaraan, matingala ka, nganong kasagaraan sa mga Sabbath keeper, di gid mo kaugbaboy. Kasagaraan sa Sunday keeper, mukaon magilagbaboy. Muna yung mga tingadan. So ang naka-unique sa Seventh-day Adventist, kining the ministry of Jesus Christ and heavenly sanctuary. Okay? Now, atong tagsa-tagsaon. The ministry in the heavenly sanctuary, substitutionary sacrifice. Paligod basa. Every sanctuary sacrifice symbolizes Jesus' death for the forgiveness of sins. Okay? So, meaning to say, ikaw unta ang mamatay, si Kristo ang namatay. Kining karniro din nga inyo nakita, siya ang gitawag nato og shadow sa tinuod nga karnero nga gipatay nga mao si Jesus Christ. So katong Jesus Christ nga namatay, mao gito ang nag-substitute sa ato. Kung si Christ wala namatay dito sa Kalbaryo sa cross, useless kini siya. Useless ang sanctuary. Kay ang tanan nga naa sulod sa sanctuary, nag-point kang Jesus Christ. Bread of life, I am the light of the world, Emmanuel, God is with us, sanctuary sa yuta, na sanctuary dito sa heaven. Tanan nga naa diya sa sanctuary, nagtudlo ngadto kang Jesus Christ. So kung si Jesus Christ wala namatay sa Kalbaryo sa cross, walay pulos ang sanctuary services. Okay? So mao ni siya substitutionary. Kabantay mo nga nato gani si Isaac nga ihalad ni Abraham, gisuleyan siya sa Ginoo nga ihalad ang imong anak. Niya imagine nimo, anak biya to nila ni Sarah sa pagkatiguang ni Sarah. 90 years old. Manganak pa ka? Milagro. O niya, naguna-huna ang si Abraham nga, gusto may 2 years na ginuihahalad ni si Isaac. Kinsa naman siya akong anak? Kay ingani mo kunin hitabo. Pag ingon sa Ginoo, Abraham, manganak si Sarah. Nikatawa si Sarah kay noon sa makatigulang na nako manganak pa ko. Si Abraham bisag katuo. O niingon man is kanang kaliwatan sama sa usa sa mga bituon sa langit ug diya kaniya kuhaon ang manluluwas.
So si Abraham, kulang siya faith niya ng panahon na, ingon siya, tapangan na kong Ginoo nga matuman ang iyang giingon. Di naman ang mga anak si Sarah, nagsabot din sila ni Sarah, kinsa may ay mong kwaon. Ayun siya nga, naamang ko i-helper diri, si Hagar. Dulog ka sa iya, ang anak ni Hagar, ato gyapon ng anak. So natuman ang gisultis Ginoo. Ikuha niya si Hagar. Gipaanakan. Kaya di man ito mao, ingon man yung Ginoo nga. Dili na mao Abraham. Gikan kang Sarah. Nagitinon si Sarah. Ang gibuhat ni Abraham, nagikuha niya iyang helper, kay iyang anakan, that is salvation by works. Usahay, trabahuan nato ang kaluwasan. Magluhod-luhod gikan sa pertan, hangtod dito sa altar, aron masamad ang tuhod. Kung masamad ang tuhod, mingon din, siya ron di gini makita si Ginoo nga nagsamad-samad ang tuhod sa luhod. Di pagi ko niya luwason. Ang uban maglatigo sa ilang lawas. Luwason gigos Ginoo ani ng samad-samad ba gid akong lawas. Ang uban magpalangsad sa krus. Ang uban matos bukid mag-ermitan nyo kay aron di makasala. And that is salvation by works. Imo nang diskubre sa pamagis kaluwasan. Pero ang Ginoo na sa prescription. The prescription gave na si Abraham, dili kang Hagar, sa kang Sarah. Sometimes baya, muratag Abraham, mawad ang tag. Kabsan tas pagtuo ba? Muhimo ta sa atong kugalingon nga mga pamaagi. O which ang Diyos na nagipantay mga pamaagi. Now, karon, ihalad si Isaac. Si Abraham nagdaduha. Ihalad meaning patyo ni akong anak. Masaon na lang ni pagtuman sa gisultis Ginoo. Pero kinaan na may example nga milagro nga nanganak si Sarah, miingon dayon sa una-una si Abraham. God will provide. So, although sa tawhanon ni Abraham, pero napagyapan na yung una-una ang pagsalig sa Ginoo. O sa diyang giisa ni Abraham, ang kutsilyo aron lugabon na niya si Isaac. Kung ma-imagine mo na si Christ, kung nahuna meaning to see, na ay usang na mamatay. Kanang pag-aksyon nimo, patsyon nimo ang bata. Tao ito, bata. That is murder. Giplano. Huwag ang murder usa kasala. Pero na ay giingon diha nga teleological suspension for ethical because ang Ginoo may nagsugo kanimo. Pero sa dihang iyan ang dunggabon, gibadlong niya si Ginoo. Natingala lang siya nganong na karnero dito sa kamingawan. Nga wa mati karnero dito. Because God will provide. Sa imong kinahanglanon, sa imong salvation, ang Diyos na kanunay. Ang ato mao ang atong agto. Without faith, it's impossible nga ma-please nimo ang God. Without faith, usa ka sala. Una nga atong pagbiyahe dinhi karon ngadto sa langit, by faith ra gyud, di ba? By faith ra. Okay? Next, ano to? Substitutionary sacrifice, God's judgment on sin. Ang tanan nga kasala, bayad mao ang kamatayon. Christ's substitutionary death, siya ang gibuli. So meaning to say, ang Ginoo nangitag pamaagi na adunay atoning sacrifice. Mo ni ang rason nganong giingnan si Adan. Adan, kinagbutang man kag dahon sa imong sensitibo nga bahin hasta si iba. Ang dahon na ay property diha nga katol. Imagine nimo, sigit itong pangatol si iba ba? Kay katol binadahon. And that is man's discovery. Pero naay Ginoo, God's prescription. Adan, kuha ang pamit sa karnero.
Imposible ko ako nimo panis karnero di nimo patsyon. Dito misantog sa gisulti sa Dios. Santog kang Adan, I mean. Unahuna ni Adan. Mao ni ang baylo sa kamatayon. Imagino ninyo, kada magpakasalata, ang bayad na dugo ni Jesus Christ. Mo na nga pakamahalon nato atong kagalingon, pakamahalon nato ang Dios. O kung na ang may mga sala, isugid sa iya o magbag-o. Maunay tawag magbag-o o matubang ngadto kang Jesus Christ. Next, the priestly mediator. Okay, palibasa. Please sinners and holy God, priestly mediation repels the seriousness of sin and discouragement and brought between the sinless God and the sinful creature. Muni ang trabaho sa pari. Mabango si Jesus Christ dito sa langit. Sulod si Jesus Christ dito sa sanctuary. Gidala niya ang kugalingon, ingon nga sacrifice dito sa Calvary sa cross. Unya nagministeryo siya. Every nga tao nga iyang nakita, nandun ay sala, kiyang gibaylo sa iyang kamatayon. So muna ito kung priestly mediator. Okay? Next. Final judgment. Muna niya kung giingon nga si Jesus Christ to akaron sa gitawag nato o most holy place. I-explain na matingin na sa inyo ha. Kaya na may topic si Pastor Duray anak na I think 2,300 days, no? I-explain na ni Pastor Duray. So di na ito magdugay diyan. So sa gitawag na to og most holy place kaniadto. Akong gi-review sa inyo nga nay duha ka mananap. Ang isa Lord's goat, ang usa Azazel. Ang Azazel nag-symbolize sa yawa. Unya ang sala sa Israel gikuha dito sa tabel symbolically gibutang sa ulo ni Satan o Azazel nga nagsimbolo kang Satan. Ang maong Azazel boy andito sa kamingawan. Ang karnero passion kay si Jesus Christ man nga nagsimbolo. Meaning to say katong Azazel gibuyan sa kamingawan nay panahon ng yawa siya ra usa during 1,000 years. Mao to nga naatay topic nga gitawag og millennium. Okay? So, mo ni siya, the ministry in the most holy place, the second division, the priestly ministry in primary sanctuary centered, this form of ministry which focused on the most holy place of the sanctuary, which only the high priest could perform and was limited to 1 day of religious year. Punta kong i-explain sa inyo bago. Okay? No, karon, atong tanawon, si Jesus Christ maong high priest. Paligo basa. Seeing then that was a great high priest that is passed into the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our profession. For we have that high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, But was not tempted like as we are, yet without sin. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Unsa kinsa ang great high priest? Jesus, the Son of God. Og ninyo diyan, for we have not a high priest which cannot be touched with the feelings of infirmities, but was in all points tempted like as we are, but without sin. So, sama sa atoa, si Jesus Christ ginindal. Epan, wala lang siya makasala. Qualified si Jesus Christ na muluwas ato kay wala man siya sala. Mo man gani nga the perfect example sa atong pagkinabuhi, being a Christian or being an Adventist, wala lain si Jesus Christ. The perfect example. Not you. Not Pastor Duroy. Not Pastor Bacalaris. But Jesus Christ. Kaya tanan makasalaman. Ang rule lang sa pastor mo ni mag-preach o mag-teach. Noong nag-iignan sila nga mga 12 apostoles, go unto all the world and teach. Teaching them. So mo ni ang rule sa pastor. But the perfect example
walay lain mao si Jesus Christ. Okay? Now, next. Okay, palihog basa. The cleansing of the sanctuary therefore involves a work of investigation, a work of judgment. This work must be performed prior to the coming of Christ to redeem his people. For when he comes, his reward is with him to give to every man according to his works. Before mabalik si Jesus Christ, ga-perform siya sa iyang trabaho, the investigative judgment. Tagsa-tagsa isusin niyang record, not because nga wa siya nahibalo. Kabalo siya, but to vindicate us. To vindicate the Father. Kung ang ato sang role, atong kopyahon ang karakter ni Jesus Christ. Because we are Christian. Being a Christian, mag-inampuay ang isag-isa para malikay. Ayaw din mong kalimot, ampo sa di pa ka matulog, ampo pagmata. Kay wa ka kabalo, sa di pa ka matulog, basig dili na ka mumata. Nga nang magambuta, kay atong pangayuag pasaylo sa Dios sa atong mga sala. Nga nang inigmata, muambuta, kay kinahanglan inigawas nimo sa balay, ngayo tag protection sa Ginoo. So muna siya ang mga ideas. So ang ato is focus ngadto kang Jesus Christ. Na isa ka bata, gibilin sa iyang amahan sa inahan. Pero kay ang bata is papas boy. Nakawalo iyang papa nga ng trabaho ng building. Na may hagdan. Ang bata gusto siya maapa sa iyang papa. Sa kasi sagdan. Pag sa kasagdan, hindi pa yung bata sa kasagdan, gatutok dito pa ingos taas. Pero sa dyan, yun ang bata, umitan ako siya sa ubus. Nakuyawan na siya. Ningkurog na siya. Dili na makalihok ang iyang kamot o iyang tiil tungod sa kahadlok. While nagtanaw siya sa ubus. Kung ang mga tao disinggit, oy bata ka na ugda, maulog ka. So the more na hadlok ang bata, nganong ang mga tao sige pangapay niya. Ang iyang amahan na kamatigon, kita niyang anak. Iyon siyang anak. Sa kadiri. Focus ako, focus. Kaya doon naman siya sa iyang amahan. Focus. Ayaw pagtanaw sa bus, kaya mahadlo ka. Derera pag-focus ako. Ang bata, confident ba, yabi ang papa. Saka siya. Nakabot siya siyang papa. Ang punto mo ni, kami tayo fear, nini nga kalibutan. How to survive. Makakaon pa baka gihapunta next month, makapaeskwela bata sa atong anak, makaproduce bata sa atong bagko nga pamilya kung magminyo ta, daghan tag fear. But the answer is focus on Jesus Christ. Now, may tungod sa imong sitwasyon, sa akong sitwasyon, naganta mo ko sa kahimpo. Dili ni siya tinuod nga istorya, dito kuno sa langit. Nain sa katao nagdamgo. Kunya sa iyang pagdamgo, nakakita siya dako kayo nga library. O dito sa library, na ay mga boxes dito. Na ay mga index card, uguban pa. Kita niya ng mga letters dito, A, B, C, D, ana. Pagkakita niya sa letter, ang iyang pagsabot nga katong letter initial to sa apelyido. So iyang giadto ang letter initial sa iyang apelyido. Iyang giskan. Pag-scan niya ba kay kita man niya dito iyang ngalan. Niya to aditong lista nga namaka ka, nangawat ka, naibog ka sa balay sa imong silingan, nagsimba kang Diyos-Diyos, tanang sala dito gi-record. So ang tao, di siya kasabot sa iyong buhaton, naulaw siya. Naglingi-lingi sa siyang kilid, gusto niya idun ang mga files dito. Kay aron dili makita ang iyang sala sa ubang tao. Kay basig maskan, iyang idun, di maging niya maibot, di sa kunsaon. Dili gid niya maibot. Ang iyan na itabo mo ni,
nihilak na lang siya. Unya, ngayot siyang pasaylo. Hindi niya magiging tumaiwan. Tingala siya, nga nainihikap siyang likod. Paglihi niya, usa ka puti na, usa ka tao nga nagbisti o puti. Nga, iyang tanaw ang anak sa tao nga mao si Jesus Christ. Gasman, si Jesus Christ ay o gipakita ni Jesus Christ ang iyang kamot nga dabangan. O gikakos siya. Kalit nagkawala. Pagbalik niya sa index card, ang iyang ngalan naa, pero wala na dito ang record sa sala. Meaning to say, wala lang ay makairis imong sala nga akong sala. Si Jesus Christ na. Siya ay nahibalo sa imong una-una kasing-kasing. Nakabalo siya kung asa ka kabuton. Mahagba gani ka, bangon lang. Balik kang Jesus Christ. Because the number one tool sa yawa karon is discouragement. Ipa-discourage ka sa yawa. Once ma-discourage ka, mawala imong gana sa pagsimba. Mawala imong gana sa pagtuon sa Biblia. Malimot ka na si Jesus Christ, mao ang high priest na naasa langit. Iyaw gid kalimot. Ampo gabi sa di pa matulog, ampo sa pagmata, pangayua ang tibok protection, pangayua ang panalangin. For example, ampo ka, Ginoo, daigon ang imong ngalan nga naghimo sa tibok ng kalibutan. Ginoo, salamat sa imong pagbantay nako sa tibok simana. Ginoo, na ako'y mga panginahanglanon. Mauni ang akong panginahanglan. Isulti ang imong mga needs. Ay itong wants. Ginoo, gusto ko kutsi. Ginoo, gusto ko ay nang wants. Ginoo, unsay akong survival next week. Ginoo, unsay akong tuition. Muna imong i-ampo kang Christ. After ni ana, mingon ni ka, Jesus, ipadala ang balaan Espiritu. O i-close nimo in the name of Jesus Christ. Meaning to say, i-address nimo ang imong ampo dito sa Father. Unya, daikon nimo ang Dios. Sulti ka sa imong needs. O pangayoon nimo sa in the name of Jesus Christ. Every human culture has some moral standards. Human lives are regulated by conceptions of right and wrong.